Sige po, itutuloy at uumpisahan ko na po ito. Amen. Alam niyo po ba na sa buhay natin, minsan lang natin nare-realize kung gaano kahalagang isang bagay o ang isang tao kapag wala na siya. Tama po ba? Tama. Diyan mo lang nakikita kung gaano nila naapektuhan yung buhay mo or even ang kapaligiran mo. Yung for example, si nanay o si tatay o kaibigan o gamit. Nung una, hindi mo pinapansin, hindi mo sila pinapahalagahan, parang nandyan lang, okay, may tatay ako, may nanay ako, may kapatid, may kaibigan. Pero nung nawala na sila, dun mo lang na-realize, nakakamiss naman si Papa. Diyan siya nakaupo lagi, oh. Wow, mga ganyan, di ba? Nakakamiss naman si Mama, yung luto niyang ganito. Nakakamiss naman si sis, si bro. Nakakamiss naman yung aso kung tumatahol pagdating ko ng bahay. Di ba, dun mo lang sila naaalala, dun mo lang nare-realize na may impact pala sila sa buhay mo nung nawala na sila. Amen. So, to be honest, yes, sa totoo lang po, meron at merong bagay na maaalala ka sa isang tao kapag nawala na sila. Kaya nga ang tanong po sa atin ngayon, kapag po ba nabanggit ang pangalan mo, ano kaya ang maaalala nila sa'yo? Kapag nabanggit ang pangalang Reynaldo, ayan, there's a rainbow always after the rain. Ayan, diba? Pag nabanggit ang pangalang Cecil, nagasang iba po yun. Okay? Pag nabanggit po yung pangalan mo, ano kaya yung maaalala ng tao sa'yo? Ikaw ba yung, yan? Yan yung tamad-tamad. Tulog lang ng tulog sa bahay, kain tulog. Ayan ba yung kapitbahay naming pratatat, yung para siyang Armalite? Ay, okay, lala ko yan. Yung kahit na ilang kilometro ang layo namin sa kanya, dinig ko yung boses niya. Paano ka nga ba maaalala ng tao? Amen. Alam niyo po, ganun din po sa pananampalataya at sa relasyon po natin sa Panginoon. Ano kaya ang marka ang iiwan natin bilang isang Kristiyano? Amen? Kasi po tayo ay tinawag purposefully. Para saan? Tinawag po tayo ng Panginoon na upang maging daluyan ng pag-ibig at grasya niya. Na kapag nakikita si Mark dyan, grabe, para ako nabuborn again lagi kapag nakikita kita. Alam mo ba, Sis Joy, kapag nakikita kita sa registration, parang nasa langit na ako. Yung parang ganon. Yung I can see heaven. I can feel the glimpse of heaven. Yung mga ganyan. Paano? Diba? Paano tayo nagiging reflection ng pag-ibig at grasya ng mundo sa mundong napakagulo? Amen. Again, the question here po, are we truly embracing His grace? Because we all know we are living in the grace of God. Narito ka ngayon dahil po sa grasya ng Diyos. Tama po ba? Or magiging katulad din tayo ng babaeng pag-uusapan po natin ngayong umaga, which is Lot's wife. Kilala niyo po ba si Lot? Kilala niyo si Lot? Kilala niyo po ba yung asawa niya? Si Auntie Lot. Iba po, pwede rin si Auntie Lot. Lot po dito ay lalaki. Okay? Asawa ni Lot. So, tulad ba ni ang asawa ni Lot na nireject ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin o pagbalik niya sa nakaraan? Sa mga bagay na pinalaya ng Diyos, magiging katulad niya ba tayo o katulad niya ba tayo? Kaya nga po ngayong umaga, we will reflect on how we should live in a way that honors the grace of God that has given us rather than rejecting it. Amen? Amen. Excited po ba kayong magpabago? Excited po ba kayong masaktan ngayong umaga? Ayan, grabe, parang iba yung energy ng second service. Talagang ito yung mga taong gustong nasasaktan at kasi po kapag nasasaktan daw nababago. Hindi po tayo mga bato. Thank you, Jesus. Wala akong batong kausap ngayong umaga. Amen? Amen. So ang title po na pag-uusapan natin ngayong umaga, Lot's wife, the one who rejected grace. Amen? Amen. This is a word from Pastor Arina at isang karangalan na maibahagi ko po ito ngayong umaga. Bago ko po ituloy, tayo po'y pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na muli
mapasalamatan ka namin, mapuri ka namin sa pamamagitan ng pagkanta at pakikinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na sa oras na to, hahayaan ka namin kumilos, hahayaan ka namin na baguhin kami, hahayaan ka namin, Panginoon, na ayusin ang buhay, Panginoon namin, kasi gusto po namin na maluwalhati ka namin, Panginoon, sa mundong ibabaw. Dalangin ko po na walang aalis sa lugar na to, Panginoon, na hindi nababago at hindi magbabago. We love you, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's open our Bible po. Matatagpuan natin ang ating text ngayong umaga sa Luke 17 verses 28 to 33. It says here po, it was the same in the days of Lot. People were eating, drinking, buying, selling, planting, building. Wow, napaka-busy ng mga taong ito. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Yung mga busy, tinupok ng apoy. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. On that day, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Remember Lot's wife. Whoever tries to keep their life will lose it, and whoever loses their life will preserve it. Just a quick background po sa verses na binasa po natin. Ang mga Pariseo po nung mga time na to ay nagtanong kay Jesus. Ang tanong nila, Jesus, kailan po darating ang kaharian ng Panginoon? Ang sagot ni Jesus sa kanila, tingin kayo sa akin, parang ganito. Darating ang kaharian ng Panginoon sa oras na hindi mo inaasahan. Sa oras na nagtatanim ka sa field, sa oras na pwedeng nasa trabaho ka, busy, sa oras na pwedeng busy kang nag-aaral, sa oras na nagpapaganda at nagpapagwapo ka. Oo, kahit anong oras niyan, yes, darating ang Panginoon sa oras na yan, katulad din ng isang kidlat. Tama po, mag-uoy, kumidlat. Ayan, parang ganun. At alam niyo po ba, inihalan tulad din po ni Jesus ang kanyang muling pagdating sa panahon ng pag-apaw ng baha, sa panahon ni Moses, Noah. Diba? Habang ang mga tao gumagawa ng sarili nilang kagustuhan, nagkakasala, gumagawa ng kung ano-anong bagay, etong si Noah nagtatayo, gumagawa ng isang arka na utos ng Panginoon, habang sinasabihan niyang mga tao na mag-repent kayo sa mga kasalanan ginawa ninyo, walang ginagawa ang mga tao. Tinatawanan pa siya, hindi pinapakinggan. At dumating ang baha. Yung mga taong tinatawanan siya, yung mga taong busy sa buhay nila, sila ay nawala after ng baha. Inihalin tulad din po ng Panginoon sa tulad ng binasa po natin, yung pagwasak ng Sodom at Gomorrah. Habang sabi doon, they were building, planting, kung ano-ano yung ginagawa nila, busy sa buhay nila, sa mga possessions nila. At eto na, dumating, parang ganun daw, darating ang kaharian ng Panginoon, parang ganun, inulanan sila ng apoy at sulfur. Hindi nila alam. Walang nakakaalam. Kaya nga po sabi sa verse 32, binanggit ni Jesus si Lot's wife bilang isang babala, asawa ni ay, iba. Familiar pa rin pala kayo sa kanya, no? Pero hindi po yon. Hindi natin pag-uusapan yon, okay? Sabi sa Luke 17, verse 32, remember Lot's wife. Parang something, siguro pag may sarcastic, tanda mo yung mark dyan na yan, ha? Itatak mo sa utak mo yung mark dyan. Sulijo. Ito kasi walang pangalan, no? Ang hirap. Pero tandaan nyo to. Mga anak ko, remember Lot's wife. Alam niyo po, si Lot's wife, walang pangalan. Hindi ko alam kung first name niya si Lot, tapos pabilido niya si wife. Walang binanggit na pangalan eh. Pero bakit kaya sinabi ni Jesus na alalahanin siya? Bakit tandaan nyo tong babaeng ito, ha? Tandaan nyo. Parang ito, wanted, pakitandaan.
nangupit, nagnakaw ng delata sa grocery, tandaan. Parang ganon. Okay, parang ganito yung babala ng Panginoon sa atin, tandaan nyo yung asawa ni Lot. Ano kaya matututunan natin sa kanya? Ano kaya yung mga ginawa niya na pwede nating matutunan o magpabago sa buhay natin ngayon? Excited po ba kayo? Gusto niyo po ba siyang makilala? Amen. Sige po, just a quick story about Lot's wife o sa buhay din nila Lot. Okay, balikan natin ang kwento nila at ang pamilya sa Genesis. Ayan, balik tayo sa Old Testament. Kung mababasa nyo po sa Genesis 13, nagkaroon po ng hiwalayan. Ayan, hindi po sa mag-asawa. Naghiwalay ng lugar sina Tito Abraham at ang pamangkin niyang si Lot. Kasi nung panahon na to, nagkakakulangan na ng spasyo. Siyempre, bless sila ng Panginoon ng maraming kahayupan. Dumami ng dumami. Ayan, hindi po mukhang hayop po, kahayupan. Mga alagang hayop. Nag-aaway-away na yung mga kampo. Wow, kampo. Kasi nga, nakukulangan na. Ano ba? Bakit pa kayo nakikisingit? Puro sa kambing ko nga dito. Itong damong ito para sa mga kambing. Kami nga nauna dito. Ayan na. Dahil sa nagkakaroon na ng awayan, agawan sa ari-arian, sabi na ni Abraham, Tito Abraham, maghiwalay na lang tayo ng lugar. Mas maganda, pumunta tayo, maghiwalay tayo para wala ng agawan, wala ng awayan sa ating magkakamag-anak. Ang pinili ni Lot ay ang kapatagan, na which is mahahanap o matatagpuan sa lugar malapit sa Sodom. Ayan na. At ang Sodom po, para sa ating kaalaman, ay isang lungsod na puno ng kasamaan. So, kung titingnan po natin sa Genesis 14, nakita ni Lot ang kasamaan ng Sodom at siya'y nahulog sa panganib. In other word, ginagawa na niya ang mga ginagawa nila. Amen? Nakita ni Lot. So, nung panahon na siya'y lugmok na sa kasalanan, dahil nga nasanay na siya sa ginagawa ng kanyang mga kapitbahay, kabarangay, eto na, tinulungan siya ng kanyang tiyuhin na si Abraham. Kasi nakikita ni Abraham na palala na ng palala yung kasalanan ng kanilang mga ginagawa. So sa Genesis 18, si Abraham po ay nakipag-usap sa Panginoong Diyos para sa kaligtasan ni Lot. At dahil po sa awa ng Diyos, pinili ng Diyos na iligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Amen? Kaya nga sa Genesis 19, pinadala ng Diyos ang dalawang anghel, eto na yung story, upang iligtas sila mula sa pagkawasak ng Sodom. Kasi nga sobrang galitan ng Panginoon sa lugar na Sodom. Parang ganito, diring-diri na siya, nanggagalit na siya sa sobrang pagkakasala ng Sodom. Kaya sabi niya, magpapadala ako dyan ng destruction, tutupukin ko lahat ng tao dyan, walang matitira. Grabe. Pero habang naglalakad papalayo sa lungsod, sinabi ng anghel sa kanila, huwag lumingon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag lumingon. Ngunit, ang asawa ni Lot, lumingon. At siya'y naging asin. Alam niyo po, yung asawa ni Lot, bagamat kasama po sana siya sa ililigtas, naawa ang Panginoon sa kanila. Kaso hindi niya mabitawan ang Sodom. Hindi niya kayang iwan ang Sodom. Ang masakit po dito, hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Huwag lilingon. Kaya ang nangyari, siya ay napahamak. Naging asin. Alam niyo kung titingnan mo ang buhay nila Lot, grabe yung mercy na pinakita na ng Lord sa kanila at sa kanyang pamilya. And even si Tito ang lumaban para sa kanila, tama po ba? Buti na lang nakipag-bargain si Tito Abraham para lang maligtas ang kanyang pamangkin. Pero itong pamilyang ito, itong asawa niya, hindi niya maiwan ang Sodom. Sabihin mo sa katabi mo, grabe. Kasi nga naman, she was engaged with the culture of Sodom. They adopted their wicked
wicked lifestyle. Parang ganito, imawat. Timangkan, tama po ba yung timangkan kano. Imawat, timangkan, inugatan na ng kasalanan kasi nga nasanay na. Kasi nga gustong-gusto niya nang ginagawa ito. Kaya nga po, totoo yung kasabihang, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Alam nyo po, kung sino ang nakakasama mo, eventually nagiging ganun ka. Kahit na sabihin mo, hindi po, nakikiupo lang ako sa mga nagiinuman. Ano lang, pinapanood ko lang silang malasing. Sana all ganun, no? Ang saya-saya nilang nalalasing, nakakatawa sila. Yung paupo-upo mo, patikim-tikim mo, magugulat ka, lulong ka na pala. Yung akala mong katabi ko lang naman nakikinig lang naman ako sa kanila kapag, alam mo na, circle of friends, tapos tamang kwentuhan, tapos mamaya kinikwento na namin yung buhay ng iba. Ano lang naman? Kasiyahan lang. Wow. Kasiyahan sa buhay ng iba. Alam nyo po, kung sino ang nakakasama mo, nagiging ganun ka. Tanong ko po sa inyo, sino po lagi niyong kasama? Sino yung lagi niyong gustong kasama? Tingnan mo yung katabi mo. Siya ba yun? Ay, ayan. Amen. Parang hindi masaya yung katabi mo na ikaw ang lagi niyang katabi at kasama. So kita po natin, no? Lot's wife then was unwilling to completely turn away. Hindi niya kayang bitawan ang Sodom. Hindi niya kayang bitawan yung wickedness kasi minahal na niya. Gustong-gusto na niya yung kasalanang yun. Para sa kanya, normal na lang yun. Kaya pala sinabi ni Jesus, kaya pala nagbabala si Jesus, remember Lot's wife. Tandaan nyo yan. Huwag nyong kalilimutan yan. Alalahanin nyo yung asawa ni Lot na hindi niya mabitawan ang Sodom. Alalahanin nyo yung babaeng yan na hindi makamove on kaya nilamon ng kasalanan. Amen? Tingnan po natin, ang tindi ng ginawa na ni Lord, 'di ba? Ang powerful ng ginawa ni Jesus sa cross, tama po ba? Tama po. Pero bakit kaya gaya ng asawa ni Lot, binabalikan pa rin natin yung mga bagay na sinira na ng Diyos sa atin? 'Di ba? Sinira niya na yung pagsisinungaling, sinira niya na yung gossip, sinira niya na yung pagnanakaw sa buhay mo, sinira niya na yung mga soul ties at kung ano pa man. Pero bakit binabalikan mo pa rin? Kulang pa ba yung ginawa ni Jesus Christ sa krus? At bakit pilit pa rin nating binabalikan yung mga bagay na sinuka mo na noon? Now, the question here, why do we keep on rejecting God's grace? Bakit po natin tinatanggihan, laging tinatanggihan ang grasya po ng Panginoong Diyos sa buhay natin? Dalawang sagot lang po ito at matatapos na ako. Amen? Number 1, the reason is we can't let go of our fleshy or sinful desires. Sabi po sa Genesis 15 verse 17 to 20, as soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives. Ilagtis nyo na ang buhay nyo. Don't look back and don't stop anywhere in the plain. Flee to the mountains or you will be swept away. But Lot said to them, no, my Lord, please. If your servant has found favor in your eyes and you have shown great kindness to me in sparing my life, but I can't flee to that mountains. This disaster will overtake me and I'll die. Look, here is a town near enough to flee to. May malapit daw na pwedeng takbuhan para makatago. It is small. Let me flee to it, this little one, and save my life. Sabi ng anghel, very well, I will grant this request too. I will not overthrow the town you speak of, but flee there quickly. Sabihin nga po natin, quickly. Agad-agad, hindi po sinabing flee there tomorrow. Flee there next week. Parang sinasabing magbago ka ngayon. Tama po? Because I cannot do anything until you reach it. This is why the town was called Zoar.
Zoor. Ano lang po, papasaya lang po. Okay. Kung hindi kayo sumaya, okay lang din naman po. Amen. So, remember po, ang utos ng anghel, tumakas agad-agad para sa inyong buhay. Tapos, una, tumakas agad-agad. Pangalawa, wag lumingon pabalik. Ngunit, ang asawa ni Lot lumingon upang tignan ang naglalagablab na syudad ng Sodom. May pagkamarites din talaga tong taong ito, no? Sabi na, wag lumingon, titingin pa rin, no? Sumuway, sumuway, pasaway, at ang nakakalungkot, naranasan niya ang consequence ng pagsuway niya sa Diyos. Tingin po kayo sa akin. Mahal kayo ni Lord. Mahal ka ni Lord, naniniwala po ba kayo? Tingin po kayo ulit sa akin. Pero may consequences ang hindi mo pagsunod. Mayroong consequence ang hindi mo pagsunod sa Kanya. Ayaw kasi ng wife ni Lot bitawan ng Sodom. That place is a place full of evil. Lugar na kinukonsinti ang tawag ng laman. Diyan sa lugar na yan, babae sa babae, okay. Lalaki sa lalaki, okay. Kahit ilan, okay. Magpatayan, mag-awayan, gumawa ng kahit anumang kasalanan, okay. Parang okay, no? Parang okay. Kaya nga itong si Lot, asawa ni Lot, parang ang ganda. Okay lahat. Pwede lahat. Nakuha mo? Yes, lahat ng gusto mong gawin, masama man o nakakasama man sa buhay mo. Parang ganito, do what makes you happy. Parang ang gandang quotation, no? Pag gising mo ng umaga, do what makes you happy. Parang inspired ka naman. Pero magugulat ka, yung do what makes you happy, kahit mali, ginagawa mo. Nakakalungkot, no? Minsan ganyan tayo bilang isang Kristiyano. Yung alam mo nang pinalaya ka ni Lord sa area na yan, iniyak-iyak mo pa nga yan sa life retreat, tama ba? Isa yan dun sa mga tsinikan nyo. Ayan po, malapit na po ang ating life retreat sa ating mga delegate. Kaway-kaway naman po sa mga hindi pa nag-life retreat dyan. Huwag po kayong mahiya. Ay, parang lahat nag-life retreat, no? Ayan. Amen. Nalalapit na po ang life retreat. If you really want to surrender everything to God, may mga bagay na hindi po natin may surrender sa isang place lang. May mga bagay po tayo may surrender ng buo sa life retreat. Excited po kayo dyan? Amen. So, ayan, iniyak-iyak mo yan sa life retreat, chinikan mo, tapos gigil na gigil ka pa nga dun sa papel. Talagang punit mo, kulang na lang talagang i-grind sa i-grind sa pagkagupit o pagkapunit mo. Kasi nandidiri ka na sa kasalanan na yun. Yung ba nga, naluha-luha, nalaway-laway, nasuka. Kasi, ayoko na to kasalanan ito. Di ba? Basag ka na, ayoko na to, nandidiri na ako dito. After mong niluwa, after mong iniyak, bakit binalikan mo pa rin? Ganyan tayo mga Kristiyano minsan, no? Grabe tayong mag-judge sa mga hindi makamove on sa past nila, pero ganyan ka rin. Ganyan na ganyan ka sa kasalanan. Yung sinabi mo, hindi ko na po talaga gawin, Lord, promise. After 1 minute, I have decided to do it again. Wow, parang I have decided to follow Jesus agad, no? Hindi mabitawan, hindi makamove on, binabalik-balikan pa rin. At ang nakakalungkot po kasi we already know the truth but we ignore it. Alam mo nang mali yung ginagawa mo, pwede na to. Sabi naman ng social media, okay lang daw eh. Okay lang daw ang live-in kahit hindi pa kayo nagpakasal. Pwede na to. Pwede na yung gawin yung mga bagay na hindi ginagawa ng mag-asawa. Pwede na yan. Pwede, ginagawa ng kapitbahay namin, nakita ko. Ay, ano daw? Di ba parang akala mo okay na kasi sa mundo. Kaya feeling mo okay na rin. We use grace as an excuse to sin. Parang ganito, Lord, hindi ko na talaga kaya. Yung damdamin ko, grabe. Wow, talaga naman. Grabe na yung kilig ko, Lord. Ibibigay ko na. Gusto ko ulit gawin. Pero Lord, patawarin mo na lang ako mamaya after. Wow! After namin gawin, Lord, patawarin mo na ako. Di ba, Lord, sabi mo sa Bible, your grace is sufficient. Grabe. Ginamit ang grasya para sa excuse na magkasala ulit. Naging cheap.
Ang grasya ng Diyos. Dahil sa mindset po natin, para lang mapagtakpan yung kasalanan ginagawa natin. Kuha mo? Sabihin mo, kuha ko po. Alam nyo po, kapag naintindihan nyo ang grasya ng Diyos, pag naintindihan nyo ang grasya ng Diyos, it is a power. Power para saan? Power to say no to sin. Na kapag namumuhay ka sa kasalanan, dahil alam mo ang grasya ng Diyos sa buhay mo ay buhay na buhay, mayroon kang kapangyarihan na sasabihin, no, mali yan. Huwag mo akong piliting gawin, no, sorry, hindi ko nagagawin. At magugulat yung mga tao nakapaligid sa'yo. Bakit? Ala, iba ka na, hindi mo ginagawa dati. Sabihin ko lang na, uy, punta tayo dagat, dala kami soju. Soju ba yun? Sige, mamaya. Pero ikaw ngayon, iba ka na. Ala, sorry, no. No to, alcohol. Wow! Alcohol lang na panglinis ng kamay. Okay, hindi tumatanggi na ako sa kasalanan. Hindi ka na tulad ng dati na ang rupok-rupok. Na inofferan ka lang na tayo, uy, nood tayo ng ng mga sexy movies. Sorry. Hindi na. Mali yan. Ayoko nang manood. Sorry po. Magugulat ang tao sa'yo. Bakit? Paano mo nagagawa? Sasabihin mo sa tao, it's all by the grace of God. Hindi ko kaya kasi alam mo na dati, di ba friend? Marupok ako. Pero dahil namumuhay ka sa grasya ng Diyos, kaya mong sabihin no. Kaya mo nang sabihin no. And if we also know, if we are really truly living in the grace of God, makikita mo yung kagandahan nito. That it is a beauty of God. It means po, hindi mo nadudungisan ang kagandahan ng Panginoon. Amen po. Amen. Sabihin mo nga ulit, grace. Andito ka ngayon, it's all because of grace. Amen. Hindi mo na ginagawa yung mga maling ginagawa mo dito, it's all because of grace. In 2 Corinthians 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Kaya po pala ang grasya ng Diyos ay sufficient. Sapat siya kasi all package na. Hindi lang favor, may power, may beauty pa. Amen? Kaya all the more po, aasamin mo na mamuhay ng kabanalan. All the more na ipupursue mo ang righteousness over wickedness. Bakit po? Tanong niyo ko bakit? Kasi po, may grasya. Amen? Hindi ka na tulad ng dati because of grace. Hindi mo na ginagawa ang kasalanan because of grace. Amen. At kaya ka mamumuhay sa katuwiran because of grace. Kaya mo nararanasan ang grasya ang pagpapala ng Panginoon, it's because of grace. So please, Lighthouse Church, let us evaluate our lives today. Kung hanggang ngayon may part pa rin sa atin that we still long for sinful pleasures, tigilan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, tama na. Uy, masyado mo nang ini-enjoy. Tama na. Kasi po, your calling is too great to exchange it for temporary pleasures. Panandalian lang yan. Panandali ang saya, panandali ang kilig, panandali ang yaman. Magugulat ka. Lulong ka na, malululong ka sa kasalanan. Amen? Ano po yung unang dahilan? Bakit po natin nire-reject ang grasya ng Diyos? Because we can't let go. Amen. And last but not the least, is because we can't give God full control of our lives. Genesis 15 verse 23 to 26. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Yung asawa po ni Lot, lumingon.
tumingin ulit sa Sodom. Tama po ba? Kasi nga po, ang lugar na yon para sa kanya is a place of comfort. Dito walang magja-judge sa akin kahit gumawa ako ng mali. Dito sa Sodom, pupush ka pa nilang gumawa ng mali. Masaya dito. That's comfort for her. Kaya nga, kung may version ang movie, ang isang movie na kapag lumingon ka, parang nasabi niya na yan. Parang si Jordan niya natin nasabi niya dati yung, kapag lumingon ka, Pastor Arina, akin ka. Ayan, lumingon. Ayan, sa mga may asawa po dito, baka yan po ang naging tagline ninyo sa mga asawa at mga girlfriend, boyfriend po ninyo. Kapag lumingon ka, akin ka. Iba sa asawa ni Lot. Kapag lumingon ka, asin ka. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na ba siyang asin? Ayan, kakalingon mo yan eh. Amoy asin ka na. Ang alat-alat mo, maligo ka naman. Wow, natikman. Amen. Ayan, sige, pag-aralan natin. In NIV Cultural Study Bible, since po yung pagwasak sa Sodom ay nagsimula lang nung napuntahan nila yung Zoar, di ba? Sabi po, at ito for example, ang Sodom, dito ang Zoar, kapag na-reach nyo na yung place na yan, dun ko lang ipapaulan ang apoy. Sabi sa kanila. Tama po? So when they reach Zoar, dyan na nagsimula na tupukin ng Panginoon ng apoy ang lugar na yon. So pwedeng i-assume po natin na itong asawa ni Lot ay hindi lang siya basta lumingon. Pero maaaring siya'y tumakbo pabalik sa syudad. At nakasama po siya sa destruction ng syudad. Like everyone else. Maaari. Ang saklap nun. Tama po ba? Hindi lang basta inasin. O, diba? Inasin. Parang ano yun ulam po. Sausawan na po yun, no? O, hindi lang, ay bagoong. Hindi lang siya basta asin, naging inasin. Okay. Maaaring isa siya. Kasama siya sa mga natupok sa lugar ng Sodom. Kasi po, kung ako rin, hindi po akong ako rin. Parang iba yun, no? Sa Sodom, kasi naranasan niya kung paano maging control siya sa buhay niya. Ako ang master ng buhay ko. Ako masusunod sa buhay ko. Plano ko to. Ito ang mangyayari sa January, February, March, hanggang December na plano ko na ang mangyayari sa buhay ko. Kasi sa Sodom, gusto kong bumalik sa Sodom kasi gusto ko, ako pa rin ang master ng buhay ko. Kaya siguro every step she took when they were walking away from Sodom, parang torture po sa kanya. Hindi ko kaya. Parang, ayun na naman tayo sa maging best actress natin, Ayan, kung na with feelings din na, hindi ko kaya. Yan, diba? Yung hindi niya kayang iwan, kasi nga gustong-gusto niya doon. Masaya siya doon. Para siyang nasasaktan, naiiwan yung kasalanan ginagawa niya. Parang ganito, hindi ko kaya, hindi ko talaga kayang iwan ng alak. Tubig ko ang alak. Hindi ko kayang iwan ng pagsusugal. Kahit magkanda, utang-utang ako, makasugal lang ako. Hindi ko kayang kalimutan yung lalaking nagpatibok ng puso ko. Wow! Grabe namang tibok yung puso na yan, no? Amen? Hindi ko po talaga kayang hindi mangopya sa school. Parang ko na yan, nature. Wow. Nature ko na yan eh. Yung kahit andun yung classmate ko, nakikita ko yung sagot niya. Yung parang ganun. Diba? Yung parang built-in na sa'yo yung kasalanan. Alam mo yon? Yung sanay ka na. Amen? Kasi po, sa totoo lang, you become your own idol kapag puro sarili mo lang ang ipiplease mo. Kapag yung gusto mo lang ipiplease mo. Amen? Ayaw mong pakialaman ka ng mentor mo. Buhay ko to. Ito, pakialamera yung mentor ko. Tanong-tanong kung kamusta daw ba ako? Nasaan daw ba ako? Sinong kasama ko? Kamusta ang pamilya ko? Ano pa kayo mo sa pamilya ko, coach? Diba? Buhay ko to. Alam mo, ang hirap sa atin. Ayaw nating pakialaman tayo ng Diyos sa buhay natin. Kasi gusto natin tayo ang master ng buhay natin. Gusto mo kasi, private life is private. Wow!
Sana all may private life, di ba? Gusto mo private, pero sa private, hindi mo alam, dyan ka na pala nalululong sa kasalanan. Kaya ang hirap ng mga private, no? Yung mga madidilim, yung mga patago. Kasi sa mga madidilim, andun ang kasalanan. Ayan, sa mga nasa kadiliman, bumalik po kayo sa kaliwanagan. Amen. Buti na lang nasa Lighthouse Church kayo. We are the Lighthouse Maker. Ano daw? Magiging bago na po ang pangalan natin. So what happened to Lot? She was supposed to be in Zoar, the city or the safe place where his husband and her daughter was. But he chose to go back to Sodom at dun na niya hinarap ang ending niya. It is the same way with us, Lighthouse Church. This is a reminder. Ang dahilan bakit hindi tayo makapunta sa dapat nating puntahan kasi there are still areas in our life na ayaw nating ipakontrol kay Lord. Amen? Kasi pwede po ang galing-galing mong mag-worship dito, magtaas ka ng kamay, tumalon, kumanta. Ang galing-galing mo! Grabe! Mas malakas pa yung boses mo sa song leader. Grabe ka mag-serve. Alas 7 ang call time, alas 5 nandito ka na, nakaluhod, nagpipray. Sana, 'di ba? Sana. Amen. Pwede. Pero nakakalungkot yung pinapakita mo pagdating sa character mo, bagsak ka pala. Pagdating sa emosyon mo, napakarupok mo. Pwede din namang sa finances. Di ka good steward. Hanggang ngayon hindi ka pa rin faithful sa giving mo. Ay, umaten ako ng church eh. Pati ba naman finances ko kukunin, isasama? Pwede rin naman po sabihin mong mahal mo si Lord. But your mouth, you use your mouth to curse people. Gossip. Pwede ding may pride. Pwede rin po ang public life mo as a Christian is not consistent with your private life. Iba ka dito, iba ka rin doon. Dito, ahas ka. Dito, pusa. Meow. Diba? Meow, 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 meow. Amen. Iba ka. Mayroon pa nga, alam niyo ba yung palabas sa Rodora X? Kilala niyo yun, yung dobling tao. Yung nandito siya ang sama-sama, pero pag sa kabila, grabe, hindi makabasag pinggan. Nakakatakot lang po sa panahon po natin ngayon. Sana po walang Rodora X dito sa Lighthouse po, no? Amen. Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon that there are Christians. They claim that they are Christians, but they also mastered the double standard life. Lalo na po ngayon, may social media na. Ang dali magpanggap. Pwede mo namang i-video yung sarili mo, nagbabasa ng Bible. A day in my life, tapos sabay luluhod. Wow! Parang ang ganda, may inspire mo. Grabe, nagpipray siya. Nagre-read ng Bible. Yung ilang seconds lang, hindi mo alam kung totoo. Seconds lang na nakita mo sa social media, pero binuklat lang pala. For the content. Ang galing magpanggap ng mga tao ngayon. Masabi lang that they are Christians and living in a way of God. Sabi po sa Luke 6 verse 46, "Why do you call me Lord? Lord. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Ang galing-galing mo mag-worship. I love you, Lord! Grabe, parang totoo din, ano? Hallelujah! Grabe, maka-hallelujah, no? Pero hindi naman sumusunod kay Lord. Kuha mo yon? Sabihin mo, kuha mo? Hindi, sagutin nyo, kuha nyo? Parang hindi nyo nakuha, ano? Alam nyo po, itong verse na to, sinabi ito ni Jesus sa panimula or intro niya sa story ng wise and foolish builders. Tama po ba? Alam niyo po ba yon? Yung nagtayo siya ng bahay niya sa buhanginan at nagtayo ng bahay sa batuhan. Nung narinig, parang ganito, yung narinig natin yung word ng Panginoon, pero hindi po natin ito isinasagawa. Okay, we don't make it as our foundation. Dun po tayo babagsak. Yung nakikinig ka lang pero hindi mo ginagawa. Sino po laging nabibless sa mga word na napapakinggan po natin every Sunday? Nakaka-bless po, tama po. Pero mas nakaka-bless kapag ginagawa mo. Amen?
So if you want to progress in your life, kung gusto mo marating yung tamang destinasyon nyo po sa Panginoon, stop holding on to the old piece of your life. Tama na po sa old life. Di ba iniwan mo na? Di ba tinapon mo na? Di ba sinuka mo na? Di ba pinunit mo na, sinunog mo na yung kasalanan na yan? Then this is the time for us to surrender and trust it in God's hands. Kasi po, church, alam niyo po ba, ang isa sa pinakamalalang nagkakasala po ay ang mga Kristiyano. Naalala niyo po sa Bible, yung pinalayas ng demonyo? Nakalaya yung pinakawalan yung demonyo, naging malinis yung tao. Pero nung nakitang malinis at walang ginagawa, daming bumalik. Alam niyo po, yung kapag binago ka na ni Lord, sinurrender mo na yung buhay mo at bumalik ka ulit, mas matinding kasalanan ang pwedeng at maaari mong magawa. Mas matindi na ang magkasala ang Kristiyano na iniwan na yung dating buhay at bumalik ulit sa pagkakasala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang bumalik. Tigilan mo na yan. So as I end, after Jesus said, di ba sinabi niya doon sa Luke, sa verse 32, remember Lot's wife. Tapos dinugtungan niya sa verse 33, whoever tries to keep their life will lose it. Yung mga pilit daw, iniingatan ng buhay, tinatago, ayan, sinisecure ang buhay, nawala. And whoever loses their life will preserve it. Alam niyo po kung anong gustong sabihin ni Jesus ngayon sa umagang ito, sa verse na to, kung masyado mong kakapitan yung self-centered life mo, mawawala ka. Pero kung iaalay mo yung buhay mo kay God, doon mo mararanasan ang tunay na buhay na hindi madaling mawala. Let's take a moment, Lighthouse Church. We are not just here para ma-bless a word, para masabing Kristiyano, ka-attend ako sa church, para masabing, alam mo na, I love the Lord. Tama na po. Kasi ang kailangan po natin ngayon, buhay na magluluwalhati sa Panginoon. Alam niyo po, Lot's wife, even after all the mercy God showed to her, she still couldn't let go of the past. Binigyan ng chance, pinatawad. Pero hindi niya maiwan ang kasalanan. And because of that, she lost everything. Lot's wife too was attached to Sodom. That she looked back and was turned into a pillar of salt. You're not here para makondem. Ano ba naman ang church? Laging sinasabi, kasalanan. Laging dinidikdik. Alam ba ni Pastora yung buhay ko? Bakit naririnig ko parang ako yun? You're not here para makondem. But God just want to offer you a new beginning. God is offering you a new life. Lighthouse Church, what we can learn here, let's not make the same mistake. Huwag po nating gayahin ang asawa ni Lot na pilit binabalikan ang kasalanan. Kung pinalaya ka na, pinagaling ka na, iniligtas ka na ni God, diba? Mula sa mga bagay na sumira sa buhay mo dati, huwag ka nang tumingin ulit pabalik. Alam niyo po, grace is not a reason to hold on to our past mistakes or habits. But grace is a powerful tool to help us grow, to help us transform, and move forward. Kaya nga po, tanungin mo sarili mo ngayon, pinapahalaga niyo po ba ang grasya ng Diyos? Pinapahalagahan mo pa ba ang grasya ng Diyos? Or baka naman tinitake for granted mo na lang ito? Gagamitin mo ang grasya kapag gusto mong ma-feel forgiven. Gagamitin mo ang grasya para pagtakpan ang kasalanan mo. Let's choose to live a life in a way that shows we truly honor and value God's grace.
I-surrender na po natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi hindi mo alam kung kailan babalik ang Diyos. Which is honestly, malapit na pong bumalik si Lord. At kung ikaw hanggang ngayon busy ka sa mga bagay na nagpapalayo sa Panginoon, maaaring isa ka sa makasama sa distraction. At nawa hindi. Nawa hindi. So today, let's decide to stop looking back at the past or the things na niligtas na tayo ni Lord. Let's move forward. Amen? Let's move forward through His grace and live a life pleasing kay Lord. Magpa-disciple po kayo kasi mahirap mamuhay ng katuwiran ng mag-isa. Amen? We have a lot of mentors here. Kung sa tingin mo, wala po akong ina-attend connect group, wala po akong mentor, yung ginagawa ng mga kakilala ko, may nag-one-on-one, may nagtatanong sa buhay, may nag-a-advise, wala akong ganun. Maghanap ka. Nandito po ang Lighthouse Church. We are willing to disciple you. We are willing to hear from you kasi alam namin ang hirap ng mag-isa. Alam namin ang hirap ng walang nagme-mentor at higit sa lahat, ang hirap ng walang Diyos sa buhay. Tapos na po ako. And as we reflect on God's words, tayo po'y tumayo lahat.